Masarap ang huminga. Mahapdi ang dusa. Sa'yo na pinagkaitan. Sa'yo na hustisya'y sawi. Mainit ang dugo. Malamig pag hininga'y binawi. Sa'yo na kinuhang pilit. Sa'yo na nakapikit ng umuwi. Sana hindi ako takasan ng pagmamahal. Huwag natin itong kalimutan sa halip, lalo pa tayong magsama-sama. Sa panahon ngayon, minsan tinig at tula na lang ang kayang itugon sa mga nangyayari, sa mga walang kalaban-laban. Ngayon po ay tutungo tayo sa lugar kung saan naganap ang pagpaslang. Ano nga naman ang maaari pang gawin? Sa ilang sulok ng Caloocan, natuklasan namin. Dinala si Kian sa madilim na iskinita. Dito narinig ang pagmamakaawa niya. Tama na po, may test ako bukas. Ito ang baril, iputok mo, tapos tumakbo ka. Inilibing po ang aking kapatid noong Agosto 26, 2017. Libong-libo po ang nakiramay. So ito po ay mula sa libro po ni Ian, yung may title na si Ian. Salamat po. Sa pagpanaw ng kanilang anak at pagkakamit ng kawalang hustisya, itinuturok namin Nitong nagdaang ika-16 ng Agosto ang unang anibersaryo ng pagpaslang sa 17 taong gulang na si Kian de los Santos na nanlaban daw. Sa CCTV video ng Libis Baisa sa Caloocan, makikitang hila-hila siya ng 2 pulis. Dito raw siya dinala at pinagbabaril. Ang kanyang mga huling sandali na saksihan ng mga residente rito. Ang pagdadalamhati ulang-una ay naguugat sa katotohanan na ang pinaslang ay isang tao. Naihain na ang mga ebidensya ngunit wala pa ring hatol sa mga suspect. Nanganganib man mabaon ang kanyang kaso. Ligtas naman sa limot ang kanyang kwento. Kaya kapag sinampan mo yung tao yan, sinampan mo rin yung lumikha sa kanya. At sa bawat ulila may anak. Kung may 3 anak, mahigit 100,000 na ang ulila. Maraming umaasa na sa lakas ng ebidensya, may makakamtan katarungan sa kaso ni Kian. Hindi man nakadalo ang kanyang ama at ina dahil nasa ilalim na sila ng Witness Protection Program. Naroon ang tiyuhin ni Kian na si Randy de los Santos. Siya ang nakatutok sa kaso ni Kian sa korte. Isang bagay lang ho yung sinigurado namin na kahit ako, na ituloy yung kaso. Na yung kaso na, kasi para mapasinungalingan din yung akusasyon. In a way, kung halimbawa po naman na makonvict ito, dahil doon mapapatunayan, malilinis din namin, ako mismo yung pangalan ko. Kasi buti pa nga itong mga pulis na to na inakusahan, kasi ang isang tao kapag inakusahan mo sa korte, may pagkakataon siya para iklaruhin yung pangalan niya. Ando doon, may abogado pa nga siya. Pero sa akin po mismo, sa pamilya namin, wala kaming venue para ipagtanggol yung aming sarili. Kasama sa prosesyon ng iba pang naulila ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. 319 days na po, araw-araw binibilang ko kung ilang araw nang wala yung anak ko. Araw-araw. Nararamdaman ko po yung sakit na dinulot sa pamilya ni Kian. Ganon din po yung sakit na nararamdaman ko at ng iba pang pamilya. Sa paghingi ng hustisya, wala po kasing nananagot. Ni wala nga pong nag-iimbestiga.
Ito ang latest nakakasakit ng loob. Nakapagpasok na naman sila ng ilang bilyong shabu. Kakalat yan sa pamayanan. Bibili na naman yung mahihirap. Pag bumili yung maliliit, papatayin nila. Bakit hindi yung mga drug lord ang hanapin nila? Noong nagdaang taon, libo-libo ang dumalo sa libing ni Kian. Ngayon, kakaunti na lang ang nakigunita. Sana din, lakasan lang loob nila kasi maniwala sila na merong hustisya. Siyempre, bagamat nandun yung takot, lahat ng tao takot eh. Pero kung hindi mo tatapangan, mamimihasa sila na gawin ito. At lagi nilang sasabihin na nanlaban, tapos ang kwento. Mangarap tayong wala ng bagong Kian na papaslangin. Wala ng bagong kabataan, ama, anak, ina, napapatayin ang administrasyong ito. Okay, itong kaso ni Kian de los Santos, bakit naging importante ito? Ito sana rin yung magiging pagkakataon, no, para sa administrasyon Duterte na tignan mabuti yung polisiya, yung programa na isinasakatuparan. Sino ba talaga ang nabibiktima? Kaya lang, matapos yung libing ni Kian, imbis na balikan, pag-aralan, at mula doon ay matuto at magbago, ang administrasyon Duterte ay nagpatuloy sa pagpaslang. Sinisikap namin ipunin lahat ng mga litrato. Sinisikap namin na bigyan ng muka lahat ng mga pinatay. At dito sa aming listahan, may mga mag-ama, may mag-asawa, may mga bata. Sa mahigit 10,000 na napatay sa gera kontra droga, naitalang 74 dito ang menor de edad. Karamihan sa kanila, nadamay lang. Isa sa mga nadamay ang 15 anyos na si Annie, hindi niya tunay na pangalan. Mapalad siyang nabuhay. Pumunta lang siya sa lamay ng kanyang kapitbahay nang biglang mamaril ang isang nakamaskarang lalaki. Ang balang sadya dapat sa katabi niyang lalaki, tumagos hanggang sa ulo ni Annie. So, tapos, tinamaan ka, naramdaman mo nung tinamaan ka? Ano po yung una po, hindi. Tapos nakatayo lang po kasi ko nun. Tapos maya po nang isay na po ako. Tapos bumagsak na po ako. Ano yan? Tanggap mo na ba yung nangyari sa'yo? Para sa akin po hindi. Kasi nandito pa po yung nakikita ko po yung sarili ko na nahihirapan. Kaya hindi ko pa rin po tanggap. Huminto ng pag-aaral si Annie. Ang nais na lang niya ngayon ay makapagpa-therapy para maiayos ang kanyang paglakad. Umaasa ka ba na magkaroon pa ng hustisya dito sa nangyari? Kahit wag na po, sa Diyos na lang po. Taga-barangay Bagong Silang si Annie. Ito ang barangay na may pinakamaraming tao sa buong Pilipinas. Ayon sa executive officer ng barangay, talamak daw ang droga rito. So kami, baka hindi nyo maniwala, kami sa barangay, kami mismo, ang departamento ko, pumuhuli kami sa isang buwan, 100 male factor involved sa droga. At marami kaming ipinakulong. Marami kaming kanasuhan at marami rin kaming dinala sa rehabilitation. Ayon lang sa pamaraan ng aming barangay. Maraming nahuli, ngunit marami rin ang napapatay. Nasa top 3 nga raw ang Caloocan sa may pinakamaraming napaslang sa ngalan ng gera sa droga. At kada linggo, tila may nadadagdag pa sa bilang na ito. 3 araw matapos ang anibersaryo ng pagpaslang kay Kian, isa na naman ang napaslang sa Bagong Silang. Patay matapos pagbabarilin ng di pa kilalang salarin ng isang construction worker na bumili lang ng kape at sigarilyo sa barangay Bagong Silang sa Caloocan. May news pa si James Agustin. Pauwi na sa kanyang bayang lalaking ito nang pagbabarilin sa Phase 3 Bagong Silang, North Caloocan pasado alas 10 kagabi. Galing lang daw tindahan ng 50 anyos sa biktimang si Edward Valiente.
Hindi bababa sa 6 na putok ng baril ang narinig ng mga residente. Tila madali lang pumatay sa Bagong Silang. At iilan lang ang may malasakit sa biyuda ng napaslang na si Luning Valiente. Di ano po nay, nasa palagay nyo, nasa watchlist ba si tatay? Hindi ko alam. Pero gumagamit siya. Gumagamit siya. Ilang taon na ba si tatay na? Ano, 50. Sarado 50. Pero ano na siya, hinto na siya dahil takot nang lumabas ng gabi. Isang ina rin na nakiramay kay Luning na si Emily. Nasa may tapat na pala ng bahay. At tulad niya, binawian din siya ng isang mahal sa buhay. Mahigit 1 taon nang nakalilipas. Ang binatilo niyang anak na si Angelito, isa pang statistika sa madugong programa ng pamahalaan. Ngunit, hindi tulad ng ibang naulila. Nagpasya siyang hindi tatahimik. Ika-28 ng Disyembre, taong 2016, sa gitna ng kasiyahan ng Kapaskuhan. May barong-barong sa barangay Bagong Silang ang tinadtad ng bala ng mga nakamaskarang lalaki. Ang drug suspect na residente raw ang pakay. Ngunit nakatakas siya, kaya wala siya sa 8 napatay sa isa sa pinakamadugong insidente sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nadamay ang 15 taong gulang na anak ni Emily Soriano na si Angelito o Eme. Katabi ng puntod ni Eme ang himlay ng 2 niyang kaibigang napatay din noong gabing yun. Katulad ni Kian, mga menor de edad lahat. Maraming dugo kalat pati mga utak. Pagbanda naman po sa loob, nakahiga po si Jonel at si Eme, yung anak ko po nakadapa. Naliligo na po sila sarili nilang mga dugo. Sobrang na miss ko na po yung anak ko. Kasi hindi naman po siya yung anak na masasabi mong sakit ng ulo, pasaway, at saka yung lambing ng anak ko na yun. Kahit hindi ako sanay nilalambing, namimiss ko po. So Emily, saan nangyari yun? Dito po, di bali dire-diretso po, bandang gilid po, doon po nangyari kung saan namatay yung anak ko. Tapos dito mo po sa side nito ng katabi ng ilog, dyan po yung magbiyanan. Sa ganun, ayun po, yung lugar na yun. May bahay po. Ayan pong mahalaman talaga na. tong lugar na to? Opo. Mga nadadamay na bata, malas na lang na natsyempohan ng lugar nila ng mga salarin. Ilang daang residente na raw ang napapaslang sa barangay Bagong Silang. At marami raw sa kanila, hindi aksidente. Maraming biktima ay nasa drug watch list na galing mismo sa mga purok leader ng barangay at ibinibigay sa pulis. Isang sistemang sinaliksik noong taong 2017 ng isang scholar na taga Denmark na si Anna Warburg na nagbabad ng 5 linggo sa Bagong Silang. Ayon sa mga purok leader na nakapanayam niya, hindi basta-basta ang patayan sa drug war. Planado ito batay sa information sa watch list. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang mga pangalan sa watch list ay galing din sa mga kapitbahay. Ngayon, ang mga listahan kasi, nanggagaling yan sa amin. Yung custodian sa mga leader namin sa mga Islam area, mga
tawag natin na depressed area, nagbibigay sa amin ng listahan na involved sa droga si ganito. So, ang kalimitan lang kasi binibigay, puro aka alias. So, pag nakuha namin ang tunay na pangalan, tunay na address, inalagay namin sa master list, and then binibigyan namin ng copy furnish yung police at siyempre po ang DILG. Dahil wala nakakaalam sa komunidad kung sino ang mga susunod at kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan, nababalot sa takot ang Bagong Silang. Ayon din sa research ni Anna Warburg. Yun lang, natatakot talaga. Kasi pag inisip mo, pag lumabas ka, tapos may makasalubong ka ng mga mamaya madamay ka. Kasi marami nang nadadamay rin dito na wala namang kasalanan. Para sa iba, mas ligtas na ang ganitong sitwasyon. Minsan, gabi wala nang halos tambay. Tapos pagkatapos dito, peaceful na yung makakabiyahe ka na ng maganda kung saan-saan. Dati, pag mag-aalangan ka na magdampot ng pasahero kasi baka ito, sino to, di ko kakilala, di ko kapamilyar yung mukha. Ganun po. Hanggang ngayon, walang malino na bilang ng mga napaslang sa gera kontra droga sa Bagong Silang. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Caloocan Police, ngunit hindi kami pinaunlakan. Pabor ka man o hindi sa madugong paraan sa pagsugpo ng droga, hindi maikakaila ang malaking epekto sa mga komunidad tulad ng Bagong Silang. Noong araw dito, takot ako sa patay. Pag may pinatay dyan, hindi ako tumitingin. Ngayon, yung mga nangyaring patayan, hinahakbangan ko lang ang patay. Kasi kinukunan ko ng datos. Lihis yun, lihis sa konstitusyon natin. Ha? Para sa Biblia, bawal pumatay. Di ba? Lihis talaga. Kaya nga, hindi yun ang prosesyon tama. Sa akin lang yan. Ha? Kasi kung sa atin mangyari yung masakit talaga sa kalooban, tayo mananangis talaga. Maraming Pilipino ay tila tanggap ang mga brutal na nangyayari sa kapwa. O di kaya'y tahimik lang tinitiis ang mga karumal-dumal na krimen sa ngalan ng kaligtasan. Si Emily naman, ayaw ng manihimik. Kasama ang kanyang anak na si Angel, binubuklod nila ang mga kapwa na biktima. Nagbibigay lakas loob sa mga walang boses. Kasi po, sa kagaya po ng lugar namin, dito po sa Bagong Silang, lagana po ang patayan. Kaya po, kailangan po namin mga pamilya na mag-ingay at sabihin po namin na itigil na po ang mga patayang nagaganap. Halos karamihan po na mamatay dito sa lugar namin, mga inosente po, nahiwala po sila sa drug list. Nung una po kasi, pinagbabawalan ko sa Nama, ayaan mo na yan kasi pulis yung kalaban natin. Pabayaan mo na sila kung gano'n. Kasi mamaya balikan tayo, may mga kapatid pa akong iba. May kuya ako, may papa ako. Tapos hanggang sa napasama na po ako, sumasama po ako sa mga rally ng mga Rise Up. Tapos parang sabi ko, oo nga, tama nga si mama. Hanggat nananahimik kami, walang hustisyang magaganap. Kasi naawa ko kay mama kasi pag maglalakad siya lang. Yun, tapos sabi ko, ma, samahan na lang kita para in case na may mangyari man, ikasama po yung mama ko. Gandang hapon po. Gandang hapon din ako. Alam nilang dobling nabibiktima ang mga katulad ng kanilang kapitbahay na si Amanda. May dinalhan nila na sigarilyo. Nawala na nga ng anak, nauugnay pa sa droga ang kanilang pamilya. Napatay ang kanyang 17 gulang na anak sa gilid ng covered court malapit sa bahay nila. Ang mga salarin nakamotor at nakatakip ang mga muka. May CCTV daw sa lugar, ngunit malabo raw ang kuha. So, hindi siya na-imbestiga? Wala talagang... Wala. Pinuntahan ba kayo ng pulis? Hindi kami pinuntahan dito ng pulis. Yun lang, yung doon lang, yung tiningnan lang yung pinangyarihan. Tapos yun lang? Oo, yun lang.
Tapos Wala yun lang, man lang may nag- police wala man lang- blatter na lang doon na ano namin, Walang nalaman. kumausap sa inyo na kung may kalaban siya o... Wala, wala. Nagsisimula palang mangarap maging engineer ang kanyang anak. May mga nagsasabi kasi dami na rin namin nakilalang mga ina, no, na mga biktima. Iba raw yung epekto sa ina. Ano yung paano naiiba yung epekto sa ina? Totoo po yun kasi bilang isang ina, ando doon na yung ikaw halos lahat yung ano mula sa pagdadalang tao. Sinapupunan mo ng 9 na buwan. Ano mo lahat yan, yung protection mo ba? Yung time na nadili ka pa lang, umaasa ka na mayroon kang buhay na nasa katawan mo na ano, di ba, puproteksyonan. Hanggang sa isilang sila na ayaw mo silang madapuan ng ano, umakagat man lang para hindi sila magkasakit. Di ba? Tapos yung anak ko na yun, yung sa dami nila magkakapatid, hindi naman kami ganun ka ano sa buhay. Okay lang kung nawala sa'yo, nagkasakit, wala tayo magagawa dyan. Ginawa mong paraan para ano. Pero yun hindi buhay na buhay, malakas, kukunin na lang sa'yo ng kung sino-sino. Masakit talaga bilang isang ina. Minsan nating maririnig na hindi na raw tao ang mga napapaslang sa drug war. Kaya wala silang karapatang mabuhay. Ipinaramdam sa amin ni Amanda na ang bawat biktima ay isang mahal na anak, isang kapatid, isang taong may pangarap. Hindi na namin makikilala si Amanda. Maaring hindi niyo na maririnig ang kanyang boses. Kung hindi dahil sa malasakit na ipinakita ng kanyang mga kapitbahay at sa umuusbong na katapangan sa Bagong Silang. Sa okasyong ito na hindi namin pwedeng ipaalam kung saan, may seryosong pakay ang mga nagtipon dito. Kumonsulta sa mga abogado, makiramay, at mag-alay ng suporta sa isa't isa. At tiyaking hindi mababaon sa limot ang mga mahal nila sa buhay. Lahat sila ay kamag-anak ng pinaslang sa war against drugs. Ang mga pangkapamilya natin yumao sa ganito pong pamamaraan, tayo po ay may liwanag pa yung nakikita at ang unang liwanag ngayon, ang Diyos sa mga sandaling ito, hindi po sila pinapabayaan. Namatayan na nga sila. Kailangan pa rin mag-ingat para lang pag-usapan ng hustisya. Ang ilan, wala nang takot ipahayag ang mga daing. Sa tulong ng simbahan at ng support group na Rise Up, tinuturuan silang gumamit ng batas at kumilos para hindi na mangyari sa ibang pamilya ang nangyari sa kanila. Meron ng mga tao mula sa mga komunidad na namumulat at lumalaban, naglalakbay para baguhin yung ating kalagayan. Kaya darating ang panahon, dadami at dadami pa yung mga nanay, mga kapatid, mga ama na babangon. So, sa isang kaisipan ng mga bata na tatatak, pagpatayan ng laban yan. Pagpatayan, pusyat kasi yan. At pwedeng patayin yung mga ganun. Dapat hindi katanggap-tanggap, pero nagiging katanggap-tanggap doon sa ugali, doon sa kaisipan ng mga tao. At ito rin yung nagiging hamon sa amin. Paano lalabanan yung madilim na ipapamana sa atin ng administrasyon. Gayon din ay para hikayatin sila na tumindig para sa buhay at hindi sa kamatayan. Tumindig para sa katarungan. Noong mismong araw ng anibersaryo ng kamatayan ni Kian, nagkaroon ng pagdinig sa kanyang kaso sa Caloocan Regional Trial Court. Ngayong Setyembre, inaasahang lalabas ang hatol sa 3 suspect na pulis.
Ito ang nagbibigay pag-asa sa marami pang biktima. Ewan ko sa kanila kung nakakatulog sila. Sana pagpikit ng mata nila, maalala nila yung anak ko nagmamakaawa. Nagmamakaawa anak ko bago nila binaril. Hindi pa naman nabawang gusto natin, di ba? Kailangan ikulong, kasuhan. Patunayan, ito naman ang problema pagdating sa justice natin. Napakabakal ang proseso. At bakit nakakalabas? Ha? Ang sabi sa mga description ng batas, pag ganito nahuli, hindi na makalabas. Ay bakit nakalabas? Anong dahilan? Mas ligtas na nga ba ang Bagong Silang? Kung napakarami na ang napapatay at maaring may susunod pa. Ilan mang kabataan ang nalagas dito, tuloy pa rin silang nadadagdagan. Naisip mo na bang umalis na rito, lumisan na rito? Hindi po. Sila mama, naisip ko nila mamang umuwi ng probinsya. Sabi ko, ako na lang dito ma. Sige, umuwi kayo. Kasi dito na ako pinanganak eh. Sabi ko, may masama mangyari. Dito man namatay yung kapatid ko. Dito rin tayo makakakuha ng hustisya. Kasi dito nangyari yun. Ayun po. Pero di po pumasok sa isip ko na umalis dito kasi nandito yung paraan kung paano namin makukuha yung hustisya na dapat sa kapatid ko. Sa bawat dalaw namin sa Bagong Silang, may panibagong trahedya kaming natutuklasan. Dalawang bagay lang daw ang pwede mong maramdaman sa gitna ng pagdurusa ng kapwa. Maaring awa. Pero pwede rin pagkamanhid. Ikaw,